Mariang mapalad, sa pananalig mong tapat, sa Diyos na tagapagligtas. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria'y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna tayong lahat. Good evening po sa inyong lahat. Katapusan na po ng Mayo at isinasara na po natin ang buwan ng pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria. Ang culmination nito ay ang kapistahan ng kanyang pagdalaw sa pinsan niyang si Elizabeth na ipinagdiriwang natin ngayon. Sa bungad pa lamang ng Ebanghelyo, sinasabi roong nagmamadali siyang pumunta kina Elizabeth. Meron siyang sense of urgency. Para sa kanya, hindi na dapat ipagtumpik-tumpik pa ang pagtulong sa kapwa. Wala nang pagdadalawang isip at pagkikibit-balikat. Kinakailangan ng tugunan ang tawag ng paglilingkod sa mas nangangailangan nito, kahit siya man ay nangangailangan din ng pagkalinga. Nasa sinapupunan pa lang niya ang batang Jesus ay tinuturuan na niya tayo kung paano maging isang tunay na Kristiyano o deboto sa kanyang dinadala at kung paano tayo dapat magturingan. Unang-una, paano ba muna tayo bumati? O bumabati man lamang ba tayo?
Kung minsan naman talaga, ay parang wala kang kaganaganang bumati. Di ba? Lalo na pag maaga pa lang ay na-bad trip ka na. Paano mo babatiin ang mga makakasalubong mo? Lalo na kung alam mo rin namang pagkatapos ng paimbabaw na pangungumusta, ay ang susunod ng tanong o comment ay nakaka-insulto na. At sa halip na mabless ka, paghihiwalay ninyo, ay sura ka, yamot, dahil para kang nabuli. Ayun ano. Doon sa amin sa Cavite, parang may pattern yan eh. Aba, ay narito pala ito. Narito nga ho ako. Una yun, unang comment. Ano? Pag pangalawa na, saan ka ba ngayon? Ay sa Maynila ho. Ayan, tama na, hanggang doon na lang. Kasi ang ikatlo niyan, abay mataba ka naman ngayon. Ano? Naku naman, nagkakamamatay na nga ako sa pagtitiis ng gutom para sa pagdadayet, mataba pa man din. O kung minsan naman, aba ay nagputian ng lahat ng buhok, ano? Nakayoho. Ay maigi na yan kaysa sa kalbo. Aray ko. Lahi ho yan, lahi. Kung minsan ay nakaka-irita ang mga pagbati. Binibigyan tayo ng modelo ng mahal na Birheng Maria kung paano bumati o kung paano mag-reply sa pagbati gaya ng ginawa ni Elizabeth. Sa pagbati po ng mahal na Birhen kay Elizabeth, maging ang nasa sinapupunan niya ay nagkakawag sa saya. Alam niya kasi na kahit papaano, ang banal ng Diyos ay napakalapit. Kaya nag-respond siya sa presensya ng banal ng Diyos. Nariyan lang, sadyang kay lapit. Ito po ang dinala ng mahal na Birhen sa pamilya ni Zacarias. Hindi lamang ang ipaalam na nariyan siya para sa kanila, kundi para ilapit ang Diyos sa kanila. Kaya ang pagdalaw po niya ay hindi lamang communicative ng kagandahang loob ng Diyos, kundi transformative ng presensya ng Diyos. Mula noon kasi ay mababago ang kanilang buhay at ang lahat ay hindi na magiging katulad ng dati. Ang lahat ay hindi na magiging katulad ng dati dahil narating na sila ng mabathalang presensya ng mahal na poong Jesus Nazareno. Hindi ba't ganon din sa atin? Ano? Pag natagpuan mo na ang iyong sarili na pabalik-balik dito sa Quiapo tuwing Biyernes, kung hindi man araw-araw, alam mo sa sarili mo na nabago na ang lahat para sa iyo. Dumausdos ka man, paminsan-minsan, sa dati mong kinasanayan, ibinabangon mo ang sarili mo. Kung hindi ka man ibinabangon ng iba, pag hindi mo na kayang bumangon mag-isa, babangon at babangon ka para sa pasulong mong patuloy na paglakad sa biyaheng ito ng buhay pabalik sa Ama. Habang sumusunod ka naman sa yapak ng mahal na pong Jesus Nazareno sa gabay at patnubay ng Espiritong Banal. Hindi po pumapalya ang pagdalaw ng Diyos sa kanyang mga mahal sa buhay. Saan niyo man ito ng literal na pagdalaw o sa napaka-subtle na pakiramdam ng kasiguruduhan,
na hindi mo mawari, pero alam mo, dahil sa iyong pananalig, mayroon kang kasiguraduhan. Hindi mo alam kung paano yun nangyari, hindi mo alam kung saan ang galing, yun pong tipong ngayon, dito, hindi ko na gusto pang pumunta pa sa ibang lugar. Naririto ako ngayon kung saan dapat ako naroroon. Hindi ito pagkakamali, hindi ito aksidente. At alam kong may puwersang mas malakas kaysa sa akin na humihimok sa akin para katagpuin siya at ang aking sarili kasama ng iba ng mga kapwa ko kadeboto dito ngayon. Yun ho ang una, Ang ikalawa, maaari din po nating mamalayan ang kasiguruhang ito sa paraang meron kang biglang naisip o naalala. Napakalinaw. Isang halimbawa nito ay sa kabila ng at pagkatapos mong salungain ang napakaraming balakid para makaparito sa itinuturing mong sagradong lugar, sa kalooban mo man o sa mismong lugar na ito sa Quiapo, na-realize mong, napakaganda pala talaga ng lugar na ito. Katatapos mo lamang dumaan sa napakaraming balakid, pero nung makaupo ka, makasettle down ka, nakasulyap ka sa imahe ng mahal na poong Jesus Nazareno, na-realize mo na, wow, napakaganda pala talaga ng lugar na ito. Sa kabila ng ingay, sa iyong kalooban o sa iyong paligid, sa loob mo ay nakatagpo ka ng kapayapaan, nare-realize mo na napakatiwasay pala pag naririto. Sa gitna ng napakaraming kalat, ang paligid mo'y makakikitaan mo ng kaayusan. Parang everything falls in their proper places. Napapasalansan sa iyong isipan ang iyong mga plano sa buhay, ang mga hinihiling mo sa Diyos, ang iyong mga pinasasalamatan, at paglabas mo, pag-uwi mo, alam mo na ang iyong gagawin. Pero mga kapatid, lilipas din ang intuition na ito. At agad-agad kang babalik sa realidad. Pero hahanap-hanapin mo ito. Sisikapin mong balikan. Lalakad ka sa paglalakboy mo sa buhay nang nakatingala sa mabathalang presensya ng mahal na poong Jesus Nazareno, kung paano mo siya nakilala. Dahil ito ang iyong naranasan at ito ang nanaisin mong danasin muli. Siya ring hihila sa iyo, palapit sa kanyang sarili. Mga kapatid, paano po kayo tumutugon sa mga hindi halatang pakikisangkot niya sa inyong buhay? Namamalayan po ba natin na nakikisangkot nga siya sa ating buhay? Pag ito po'y namamalaya natin at nagiging klaro sa atin ang mensahe niya, saan kaya tayo dadalhin ito? Ang mahal na Birheng Maria po ay dinala nito sa pagkalinga sa iba, kahit siya mismo ay nangangailangan. Si Juan Bautista ay dinala nito sa isang buhay na napaka-ascetic,
Napakasimple. Buhay na nakatuon sa conversion ng mga makasalanan. Ang mahal na poong Jesus Nazareno po ay dinala nito sa pag-aalay ng kanyang buhay, paglilingkod, pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay para sa ating lahat. Kung sa kasakiman at pagkamakasarili ka, dinadala ng inaakala mong pagdalaw sa iyo ng mahal na poong Jesus Nazareno sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria, baka iba ang bumibisita sa iyo. Tandaan po nating sa pamamagitan ng pagdalo natin sa isa't isa, ang Espiritong Banal na sa ating nananahan ay nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Ibig pong sabihin, ang Espiritong Banal na nananahan sa akin ay nakikipag-ugnayan sa Espiritong Banal na nananahan sa inyo. Ang pakikipag-ugnayan natin sa isa't isa ay pakikipag-ugnayan ng Espiritu Santo. Sa ganito pong paraan, sumisilang ang biyaya. Mapasa atin nawa ang grasyang ito sa pagtanggap natin ng banal na Eucharistia. Mahal na pong Jesus Nazareno, mamalayan po nawa naming binibisita ninyo kami.